Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hi, partner! Pwede na bang magmano sa'yo? Ha? Yung ako galit, ha? Yung ninang ang datingan. Pero nakakatakot na ninang, nananakot. Ay, nako, partner, uulitin ko lang po doon sa lahat po ng mga gustong mamasko, pwede naman po. Pero kung na-miss nyo po yung huli po naming tambalan segment na diniscuss na po namin ang mga requirements, uulitin na lang po namin para po malinaw. May requirements na ngayon, nasulat nyo na. Oo. So, una sa lahat, 8 valid ID. So, kung di mo ma-achieve yung 8 valid ID na yan, better luck next year. Pero kung next year, ako madadagdagan na naman yan ang requirements. So, this year yan na lang muna, 8 valid ID. 8 galing sa nanay, 8 galing sa tatay. Oo, syempre. Hindi pwedeng 8 combine mula sa nanay at tatay. Hindi, 4-4, 6-2, hindi pwede yan. 3-5, hindi pwede. 8 dapat. 8 dapat. 8 dun sa nanay, 8 dun sa tatay. Para swerte. Syempre, di ba? 8-8, di ba? Infinity Yung tawag doon. Baka swertehin ka ng magandang pamasko, di ba? So, 8 valid ID, yun lang. Baka sabihin niyo ang daming requirements. Kunti lang naman. Requirement para mamasko sa tambalan, 8 valid ID. Yan. Isipin mo yun, no? Valid, parang ako nga ni isa, wala akong valid ID. Ako nga, partner, iniisip ko kung ilan yung valid ID ko. Yung talagang tinatanggap, di ba? Minsan kasi iba hindi tinatanggap yung mga laminated na mga government na ID. May mga ganun na ID na naka-laminate lang. Minsan hindi tinatanggap Ayaw? Yung nakalaminate lang ng plastic. So, ganun ba kahigpit sa inyo? Ganun kahigpit sa amin kapag mamamaskos ka sa amin. Mahigpit. Oo. Ang hirap naman nun. Hindi pwede. Tapos kunyari, nagpakita na ka ng senior citizens ID. Kailangan na ipakita mo din yung, hindi, wag na, hindi na yon. Kasi baka sabihin nyo, ang sama naman. Grabe. Masyado mong pinapahirapan. 8 valid ID na lang. Yun na lang. Simplihan lang natin. Simplihan lang natin, di ba? Grabe naman yun. May nagpaparamdam na ba sa iyo ng mga inaanak mo? Hindi kasi ako masyadong tumatanggap. Remember, partner, hindi kasi ako naniniwala na malas tumanggi. Ever since sa mga nag-o-offer na maging ninang ka. So, ever since, partikular ako kapag kukunin ako ninong at ninang, kailangan kakilala ko talaga yung magulang. Kasi ayoko talaga yung feeling na maiirita ako dun sa bata. 'Di ba? Kasi in the first place, hindi ko naman ka-close yung nanay mo. Tapos manghihingi ka sa akin, 'di ba? Hindi, alam niyo po, yung para sa mga ninong at ninang, hindi naman sa madamot sila. Kaya lang pag season kasi ng Christmas, pagod na sila sa gastos Tapos kung ang mamamas ko pa sa kanila, hindi nila ka-close, tapos kung makademand wagas, hindi mo masisisi kung medyo mag-init yung ulo, 'di ba? May ganun yun. Nadamay pa yung bata. Nadamay pa yung batang nananahimik. Excited makita yung inaakala niyang ninang, tapos pagdating niya susungitan lang siya. Hindi naman kasi kayo close. Kaya nga, 'di ba? Kaya kasalanan ng mga magulang 'yan. Kaya ako wala akong masyadong inaanak na bata. Okay, lahat. At wala rin akong balak mag-inaanak sa kasal, ha. Baka may intention ka, partner. Hindi ko pa kahit na nasa edad ko na 'yan, ayoko pa siyang tanggapin. Yung talagang pwede nang qualified ka na qualified na nga ako maging ninang sa kasal, pero no thank you. Pag-iisipan ko pa kung papayag ako. Ayoko. Kasi alam mong malaki ang bigayan. Bukod sa yun, parang ayoko. Ang lakas maka-pressure kasi, pag ninong o ninang Tsaka ang lakas ko man-pressure kapag kaganyan. Halimbawa, host ako, tapos yung mga ninong ka talaga. Kaya nga. Nung minsan, meron ako hinusta na wedding. Meron silang money dance. Okay. Tapos yung isang ninang partner, parang hinintay niya muna, naglagay yung mga iba, ganyan. Hinintay niya muna. Tapos, nung medyo hindi na puno yung mga nagdidikit ng pera doon sa bride and groom, lumapit siya.
cheque. Aba. Ako na bilang host partner Marites, di ba? Dahan-dahan lumapit, tiningnan ko magkano binigay. Tiningnan ko talaga kung magkano Nasa binigay. stage ka, nag-effort kang bumaba sa dance floor. Yes, partner, titingnan ko magkano kaya ang binigay ni Tay, ganyan. Cash lang tapos blank. Oo, blank check. Isipin mo yun, Ay, ayun, yung cheque po, nasa akin na. Charot. Kaya po talaga ako bumaba. Charot. Pero may Oo. kabugera, di ba yung nag-trending yun, yung parang... Yung kapa. Kapa. At saka yung Oo. titulo yung sinabit eh. Correct. Oo. Diba? Mga Naka-envelope ganun. pa. Taray, diba? Mga ganyan mga pasabog. Wala akong ganung pasabog pa sa partner. Headband lang ang pasabog sa akin. Baka kasi may mataas na expectation eh. Yes, Hindi na yes. nga lang sa binyag partner ng bata eh. Ang taas na expectation sa akin eh. Oo. Diba? What more yung sa ikinakasal. Kaya no thank you po. Wala pa po ako nakilalang minalas dahil tumanggi siya. Wala pong swerte, walang malas. Biglang Oo walang nga. ganon. Naisip ko yun na, Oo. kumbaga kunyari first time mong tumanggap, kung sakasakali lang, no? Talagang ang expectation sa'yo dahil nga first time, so Oo. malamang mataas Di naman- dapat ang standard. Tapos ikaw pa si Nicole Yala, Oo. so dapat... Wala po, lahat po ng pera ko nasa headband. Huwag po kayo mag-expect. Ano po ako, chipanggus ako pagdating sa mga ganyan. dinadaan Oo. lang sa damitan. Oo, correct. Oo, pero... Hindi nyo po alam, lahat po to utang. Ganyan. Kaya wag po kayong parang pag halimbawa meron kayong ninong at ninang parang Oo. lagi nyo nakikita sa Facebook, ay grabe pang malakasan yung itsura niya, ganyan. Oo. Kung mamasko tayo, hindi pwede, hindi tayo dadaan. Hindi po ibig sabihin na maporma po sa Facebook ay tunay na may pera. Hindi lang po Oo. ito tungkol sa mga ninong at ninang. Ang dami kong kakilalang ganyan. Nakatira sa mga iski-iskinita pero pakahaba-haba ng listahan dun sa tindahan dun sa may kanto. Oo nga! Pero kung pumarty ang mga posting, wagas, talagang Akala mo, no? talagang Yayamanin. nakaluluwag-luwag, 'di ba? Oo. Pero wag ka ang haba ng listahan dun sa kay ate sa kanto. Umiiba na nga ng ruta eh. Kaibigan ko to partner umiiba siya ng ruta para hindi siya makadaan dun sa tindahan kasi nga haba ng listahan niya. Pero wag ka. Ang post niya kagabi, partying at the BGC. Ganon. Tapos nakita mo may inom-inom pa siyang ganon, Oo. ganyan. Huwag kayo naniniwala sa ganon kasi pwede nagpa-picture lang yun sa drinks. Nang hiram lang. Pwede nang hiram lang. Oo, Nangyayari naiwan yun nung naunang customer. Correct, diba? May laway pa nga eh. Pero hindi mo naman alam yon. Ang alam mo lang, gumimik siya dun sa lugar na yon. Oo. Diba? At nakipicture. True. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga nakikita ninyo, nababasa po ninyo sa social media. Hindi po yan lahat totoo. Diba? So ganito na lang, kunyari pagdating sa kunyari sa wedding, kung sakasakali man, bibigyan na kita ng tip. Kutsabahay mo na kaagad yung host. Anong sasabihin Huwag mo ko? akong ipipressure, sisiraan kita sa radyo, Oo. mga ganon. Hindi mo na kailangan sabihin yan, partner. Hindi pa nag-uumpisa yung wedding, partner. Tinext ko na siya. Kung ayaw mo masira ang buhay mo, yan. Wag mo akong Wag tatawagin. mo akong tatawagin at bibiruin tungkol sa ibibigay ko. Diba? Pag nagbigay na ako ng regalo, tapos na yun. Tapos na Pag ang nagbigay lahat. na ako ng pakimkim, wag mo Yan nang na yun. uungkatin. Oo, diba? Kasi ako pag mag-host ako ng wedding partner Inuungkat mo? Oo. Ay, nakakahiya naman po. 10,000 na po yung binigay ng isang ninang. Sabi ko, Ala, kasi baka pressure. sasabihin ko. Tas sa'yo pa nang galing. Oo, diba? Nakakahiya naman po. Host ako, partner. 10,000 po yung binigay ng isang ninang. Kakahiya naman po dun sa mas mahaba yung palikpik kung hindi po natin hihigitan. Gaganunin ko. Baka makarma talaga ako, partner. Kaya ayoko talaga magninang. Baka bumalik sa akin lahat ng mga ginanyang ko. Pero kahit naman ganunin nila ako, wala naman sila mapipiga sa akin. Actually, hindi ako magpapapressure sa ganyan. Yung mga ninang na feeling nila napahamak sila nung wedding. Ipinhamak ako nung host. Diba? Sakto na nga lang yung pera ko, tinitipid-tipid ko pa. Napalitan ako isabi doon sa bride and groom. Ganon. Dahil sa host. Tama, Kaya ayaw natin magninang partner. Baka ganyan din ako. Pero come to think of it, kahit ganun din naman ako, wala rin naman siya mapipiga sa akin. Oo. Pero ang pinakamahalaga kasi, yung role Agree. Ako naniniwala kasi ako doon kasi for quite some time partner, nung ako ay aktibo sa simbahan, hindi lang po talaga halata ngayon. Wala pong Saan ka maniwala. na aktibo ngayon? Alam mo na yun, partner. Hindi dapat niraradyo, baka mahuli tayo dyan. Diba? Aktibo bilang miyembro ng sindikato. Quiet. Mamaya. Sinabi ko na, tapos na kami bakit dyan. iba yung pagbabagong buhay mo? Pasama.
Palala, gano'n. Kaya nga, papunta talaga sa kasamaan eh. 'Di ba? Oh, anong ginagawa mo noon? Ano ako partner, nagbibigay ako ng seminar sa binyag. Oh, So kadalasan, Talaga ba? oo nga, kasi nga active nga ako sa church. Talaga? Oo, ano ka ba na nagsiseminar ka? champion ako sa Bible Quiz Bee dati. Ano nga yung mga sinasabi mo? Sige nga. Siyempre, ulam ko nga kanina, limot ko na, yung pabang yung pabang 20 years ago pa. Ang tagal na noon, super tagal na. As in, early 2000s. Oh, ulam ko kanina, nakalimutan ko pangalan nga ng bisita natin kanina. Gusto kong batiin, hindi ko na matandaan. Yung pa bang sinabi ko dati. So, kumbaga yung role na Yes. na piniplay ng ninong at ninang, kumbaga, klarong-klaro sa akin yun. Yun yung mas mahalaga pati. Oo, bilang binibigay ko yung seminar na yan nung araw. Tapos nakikita ko talaga doon, partner, na kaunti lang yung nag-a-attend. Pero for sure, kung makikiparty ako doon sa kanilang reception, mas madami na nandun. Pero yung nag-a-attend ng seminar, kaunti. Pero yun talaga, kaya klaro sa akin yung role ng ninong at ninang sa binyag at sa kasal, malamang parehas lang. 'Di ba? Second parents, yung mga ganun. So kaya namimili ako kung di ko naman ka-close. 'Di ba? Bakit? O paano mo Paano ako tinatanggi? magiging second Ayoko, parent? Ay, sabi ko, wag ako. Ganon. Ano pa bang way to say it? Kailangan ba nag-cheer dance? Wag ako, hindi tayo close. Umuwi ka na. Uy, sasabihin ko ganito. Pag halimbawa, tambalanisa, hindi ko naman kaklose ko kakilala. Sasabihin sa akin, sasabihin ko, ay hindi po, sorry po. Pasensya na po. Yun lang, hindi na ako nagpapaliwanag. Naiintindihan naman. I think, or sinisiraan na nila ako sa pagtalikod nila, sinisiraan nila ako. Pero sa akin, wako klaro sa akin yung role eh. Klaro sa akin yung kailangan gawin bilang isang ninong at ninang. At tama naman Kinakarir ko yun. Kumbaga, yung mga, halimbawa, nagbe-birthday ngayon, partner, batiin lang natin ang happy birthday! Si Ninang ng Bayan, Salome Arinduque. Ayan. Doc Ning! Ning, happy birthday! Patulad niya, Ninang, yan. Yan yung literal na kapag ka may magte-text na ako, Ninang, alam niya na kaagad meron na naman akong issue. Tatawag na yan. O bakit na? Ganon. So, ganon yung Ninang. Tama. Ganon yun. Yung talagang makakasama mo, masasabihan mo, matatakbuhan mo, at hindi eme-eme lang kapag ka-wedding. Tama. Ganon. Pero pwede din mga pamparaming pampadami ng ng pera. Ng pera. Okay lang din naman yun. Diba? Kanya-kanya. Pero sa akin kasi, siya dapat clear sa puso ko kung sino yung ninininang ko eh. Hindi yung nagustuhan mo lang ako kasi ganit, kasi maganda ako. Wag ganun. Wag ganun. Yung tawa mo nga, ang lakas eh. Binibitaw ko pa lang yung kinukuha mo ako, Ninang, kasi nagaganda ang tibay ng ka sa dahilan akin. eh, no? Ang bigat ng dahilan talaga, ang lalim. Bakit mo siya kinuha, Ninang? Wala, nagaganda na ako sa kanya. So kung kinuha mo dahil ganun, hindi yun eh. Wala lang. Siguro nga kasi ang background ko, partner, alam ko yung yung tunay na role. Diba? Tama naman yun. At ganun naman Ini-explain dapat. ko siya dati. So bakit ko hindi siya i-apply sa sarili ko? Ang dami ko nga sinasabi sa radyo na hindi ko ina-apply sa sarili ko. Diba? Pati ba naman yun? Sineminar ko pa, diba, sa mga tao. Tama yun. Dapat maintindihan talaga, no? Yung mga nagpaplano na magpabinyag or magpakasal or kung ano man. Ikaw ba, yung mga ninong at ninang mo, kilala mo talaga sa kasal? Oo naman. Very good. Syempre, lahat yun siguradong malaking nang itulong sa buhay ko at mas malaki pang may tutulong in the future. Magsabi ka lang sa akin, partner, bilang host mo, kung kukulitin ko sila na dagdagan pa yung bigay nila. Ako naman ay nakikinig lang sa client. Bibigyan kita ng porsyento. Bigyan mo ko ng porsyento. Okay na ba isang dosen ng longganisang lukban? Okay lang sa akin, partner. Hindi naman tayo choosy. Grasya yan, partner. Wala na nga ate na ninong at ninang na nakikinig sila ngayon. Huwag na tayong umatin, lakas maka-pressure. May expectation sa ninong at ninang. Na-boycott. Diba? Baka may dalawa na lang umatin, tita ko pa. Kukulitin ko pa sa longganisang lukban. Nakakalurky. Pero tama yun. Dapat maintindihan talaga natin yung dahilan na, di ba? Tunay na dahilan na kung bakit kailangan nating maging ninong o ninang. Kasi parte kung true talaga yung pagmamahal mo dun sa inaanak. Actually, hindi na niya kailangang mamasko sa'yo eh.
kusang loob niya lang ibibigay. Tapos Tama. lagi kang present, hindi man always, kundi present ka sa iba't ibang okasyon at hindi lang tuwing Pasko. Ganun po yung talagang true na role na ninong at ninang. Kumbaga hindi magkakaroon ng samaan ng loob in the Oo, long run. Bakit correct. nagkakasamaan ng loob? Yun nga, hindi ka kilala. So pag hindi ka kilala, hindi ka special. Oo, totoo. Hindi mo mararamdaman talaga yung yung na-welcome ka sa bahay. May pagtaboy hindi man masyadong halata, pero yung anong oras ba yan aalis? Parang gano'n. Kaya wala kang gano'n makipagkwentuhan. Wala. Kasi Diba, nga hindi... nandito na naman sa bahay. Oo, Tingnan bakit mo, pumunta na tingnan naman. mo? Sabihin mo, pauwiin mo na. Tawagan mo na yung ano. Di ba ang sama, ginagawa nyo pang masamang tao yung ninong at ninang. Kasi, di ba, gagawin mo silang masamang tao kasi ganun sila mag-isip pa, ano mo na sila, di ba? Iba't mo na nga itong ano. Oo, iba't mo na lang. Oo, di Sabihin mo ba? tulog. Correct, di ba? Kasi nga hindi nga ka-close Pero kapag ka-close, pwedeng mag-set kayo. Or, kapag halimbawa hindi mo rin ka-close at alam mo yung ninong at ninang mo, dahil nga, kakilala mo siya, magkakilala kayo. Kapag ka may pinagdaanan, na lugi sa negosyo or may nagkasakit sa family, hindi ka na yung mangungulit pa. Alam mo na nga may pinagdaanan kukulitin mo. Kumbaga naiintindihan ng buong pamilya ninyo kasi nga ka-close ninyo. Pero kung hindi mo ka-close, wala kang pakialam kahit namatayan. Oo. Ang sayo mamamasko ka, o di ba? Totoo. O At hindi nasa na yung maganda essence, yun. correct. O, Totoo yun. ganun. Oo. Kaya syempre para sa iyo sasama yung ugali ng ninong at ninang kasi nga mamamasko ka tapos hindi ka bibigyan. Namatay yan Tama. nawalan ng negosyo. Correct. Kung may nagkasakit, tumindi alipunga, di ba? Kumalat sa katawan. Corrected ba? Diba? Umakyat pataas. Nasa may liig na, di ba? Kung tunay na naka-close, alam mo yung alipunga problems niya. Hindi ka na mangungulit ng pamasko. Pero tsaka tama yun yung ninong at ninang na mismo yung magkukusa na magbigay. Yes. Hindi na Nasa listahan mahihirapan. na siya Hindi na mahihirapan yung bata na hanapin. Nasa kayo ninong at ninang Oo. ko? Saan po kaya dito si Ninang Emmy? Saan na po kaya siya nakatira? Kaya Diyan lang nga. katukin mo, sarado lang yung bahay nila pero may tao sa loob. Sabihin ng mga kapitbahay, di ba? Tapos yung hahayaan mo yung inaanak mo katok ng katok ang tagal-tagal. Correct. Di ba? Hanggang sa mapagod na lang umuwi na. Kawawa yung bata. Tama. O unlike pagka-close, kahit hindi dumating yung bata sa bahay, yung regalo ang kusang dadating mismo sa inaanak. I-effort kahit ang hirap-hirap magpa-career ngayon dahil lahat Yes. busy, di ba? I-effortan yun. Correct. Ganon. Yun ang yan yung mga payo. Mga payo, tsaka mga paalala para wala nang mamamas-go. Kasi alam mo, partner, parang for the past few days, bigay ng regalo. Sabi ko, ba't parang walang bumabalik? Hindi yun. Okay lang naman sa akin. Ang sa akin, bigyan ng regalo. So, parang hindi siya nauubos. Alam mo yung ganun. Wala pa akong inaanak niya I mean, limited yun, no? lang, diba? At mahalaga kasi talaga yung role ng ninong at ninang. Tama. Okay, Daksa. Isang paalala mula sa inyong Feel Good na tambalan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ayun. Yun ang mga eksena. At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Andy. Sumulat ako dahil baka sakaling sa pamamagitan ng Mahiwagang Burnay, maiparating ko kay Cindy ang nilalaman ng puso ko. First girlfriend ko si Cindy. Magka-textmate muna kami nung una, then one day, pinuntahan niya ako sa mall kung saan ako nagtatrabaho at inabot sa akin ang binalot niyang handa sa birthday niya. Ang puti niya at ang kinis-kinis. Nasundan niyo ng first date
at napakatamis na first kiss. Nakilala ko si Cindy noong mga panahong walang-wala ako. I was out of school kasi nalugi yung negosyo ni Papa. May isang beses gusto daw niya akong makita at makasamang magsimba. Inamin ko na wala akong pamasahe. Sabi niya, makapunta lang daw ako, siya na ang bahala. Naghagilap ako ng pamasahe. Nagsimba kami at pagkatapos kumain kami ng street food. Nilibre niya ako. She's like that. Kapag nagpupunta nga siya sa ibang lugar, lagi siyang may pasalubong sa akin. One day, sinundo ko siya sa dorm. Nadisgrasya kami at kinailangang sementohin at lagyan ng bakal ang isa niyang paa. Kinailangan niyang huminto sa pag-aaral kaya grabe ang galit sa akin ng parents niya. Sabi ni Cindy, wag ko daw intindihin. Siya naman daw ang magiging asawat ko at pakikisamahan, hindi ang pamilya niya. Nakalakad naman siya eventually at naging okay din ako sa pamilya niya. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Nakarating ako ng Batangas bilang isang sushi maker. Doon, naging customer ko ang mag-asawang magbubukas daw ng isang restaurant sa Dubai. They gave me their calling card at ng address ng employment agency sa Manila that will process my employment. I went to the agency pero nakaalis na daw yung employer. Naisipan ko maglakad-lakad at mag-apply sa kalapit na agency. At natanggap naman ako. Nagpalipat ako sa pinakamalapit na branch kay Cindy para masulit yung ilang araw na natitira bago ako mag-abroad. Nangako ako na walang iba para sa akin, siya lang. Sabi ko wag niya akong ipagpalit kahit 2 taon akong mawawala. Nung hinatid ko siya, ayoko nang bumitiw sa mahigpit na yakap sa kanya. Masigasig akong nagtrabaho sa abroad. Sinabi ko sa executive chef, napapasok ako ng rest days para matuto sa ibang stations. Dahil madami na ako natutunan, ginawa akong main chef sa rooftop restaurant. 12 hours ako nagtatrabaho araw-araw, minsan inaabot pa ng 16 hours. Pag-uwi, nakakatulog ako sa bathtub sa pagod. It was difficult for Cindy and I kasi taliwas ang oras namin. Pauwi na siya, ako nagsisimula pala magtrabaho. Pag-uwi ko ng 3 a.m., 8 a.m. naman sa Pilipinas at simula naman ang trabaho niya. Dumagdag pa yung second cousin ko. Nag-upload ng picture sa FB na may heart sabay tag sa akin. Inaway ako ni Cindy. Dahil hindi naman ako guilty, hindi ko na in-explain na malayong pinsan ko naman yon. Dahil araw-araw na kaming may tampuhan, sabi ko maghiwalay muna kami. I told her to please just wait for me. I will marry her. Kaya lang, laking gulat ko na lang nang malaman ko na may boyfriend ng iba. I was devastated. It came to a point na pumapatak na pala ang luha ko kahit sa trabaho. I was promoted and was offered a higher salary. I was offered 4 months of paid annual leave, mag-renew lang ako ng contract. Pinapirate din ako ng ibang hotels. I said no to all of them. All I wanted to do was go home at ayusin namin ang relasyon namin ni Cindy. Umuwi ako ng Pilipinas at dali-daling pinuntahan si Sydney. Diretso niyang sinabi sa akin na hindi na kami pwede dahil may boyfriend na siya. Nanlumo ako at lulugulugong naglakad palayo. Gusto kong umiyak. Gusto kong magwala. Gusto kong sumabog. Nabaliwala ang lahat ng paghihirap ko. Para kay Cindy lahat yon. Sabi ng malapit na kaibigan niya, suyuin ko daw. Baka daw kayanin pa.
nadala na ako ng sobrang lungkot kaya wala na akong nagawa pa hanggang tuluyan na kaming nawalan ng komunikasyon sa isa't isa. Kung nakikinig si Cindy, gusto kong malaman niya na mahal ko pa din siya. Salamat kasi dumating siya sa buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nangarap at nagsumikap. Kung bakit ko narating kung ano man ang kinalalagyan ko ngayon. Sana ingatan niya ang sarili niya dahil hindi siya mawawala sa puso ko. Salamat tambalan for reading my letter. God bless you both. Ang inyong tambalanista, Andy. Ayan. Ewan ko kung gaano nakatagal ang lumipas. Kwentong ano na lang ba ito? Or recently lang ba ito? Flashback Oo. ba? Naghahabol pa ba tayo for today, Andy? Ganyan. Cindy ba ang tunay na pangalan? O pinalitan mo? Paano malalaman? Medyo Hindi- pa-anonymous. Oo, ganun. O anyways, alam mo, tama naman yung sinabi ng kaibigan mo na pwede mo pang suyuin, baka naman kaya pang hilutin, 'di ba? Hindi kasi namin masyado maintindihan yung timeline. Kung the time na nalaman mo may boyfriend, umuwi ka ba agad or nagtrabaho ka muna, ganon, or kaya hindi mo na nabawi, 'di ba? Kasi masyado nang matagal yung lumipas na panahon. Oh, hindi namin alam Oo, kung kahapon lang ba to, isang correct, linggo o isang oo, buwan. true. Malay namin 7 years ago pa Kaya to. nga Kinuwento mo lang ulit today. Hanggang ngayon mahal mo pa rin siya. Pwede naman kasi. Oo. Diba? Kaya hindi rin naman namin alam ko ano yung maibibigay namin payo. Pero hindi ka naman humingi ng payo. Ang gusto mo lang sana makarating kay Cindy yung mensahe. Sana sinabi mo na rin yung full name sa nakatira. Ano yung Facebook page. Para talaga makarating. Kasi kung gusto mo talagang to send your message across, 'di ba? Yung you will find all the available na means, lahat po ng paraan para ma-send yung message across. 'Di ba? Pero kung if it's really fate, if it's really destiny, malay mo si Cindy ay talagang tambalanista. Siya naman na nakakaalam niyan kung talagang kwento niya ito, kwento ninyong dalawa ito. Yan. Mag-reach out yan sa'yo kapag talagang destined na mapakinggan niya itong tambalan segment na ito para kay Cindy. Tanong ko lang, kailan mo siya huling minessage? Kaya nga Tanong ko lang, may messenger ba sa Dubai? Ask ko lang. Inabot na po ba kayo dyan ng Facebook? Wala lang, naitanong-tanong lang. Oo. Diba? Maraming totoo, naniniwala ako maraming paraan para Maraming available maka-communicate means ka Alam mo na, sa kanya. Singit ko lang sabi sa akin ng anak ko kahapon, Mom, what's a Telegram? Sabi ko, Telegram? Alam mo, actually, anak, hindi ko talaga yan inabutan, but that's the old way of sending your message. And sometimes, yun, parang maiiksi lang, straight to the point, kasi mahal yung bawat letter ba o word. Ganon. Sabi niya, okay, because I have an app Ay, yung Telegram app pala. Sorry. Hindi kayo nag-connect. Hindi kami nag-connect. Magkaibang era. Magkaiba pala. Iba yung app na pala yung kanya. Yung Telegram pala na app. Sorry naman. So, yun. Kaya ko lang naalala. Ibig sabihin, maraming ways. Hindi na tayo dun sa panahon ng telegrama. Oo, nung mga panahon na yon na namatay na yung kung sino man, late nang nasabi. Hindi pa sure kung makakarating. 'Di ba? Ngayon, meron ng Telegram na app. May Correct. Viber, may WhatsApp. Ang daming ways. Tama. Diba? And means. Kaya tama, legit naman yung tanong, kailan kayo ulit nag-usap? May paano. Pero we love the idea na na dramatic na idinaan mo sa kwento na may wagang burnay. Correct. Actually, iba pa rin. Iba pa rin naman ang radio. Yes, yung Oo. feeling na mapakinggan o binasa, Oo. di ba, pinag-usapan sa radyo ang kwento mo. Pero Na-appreciate naman namin yun. Pero yung practicality na gusto mo maka-reach out dun sa taong kakausapin mo,
Di ba maraming paraan na pwede nga, yun nga, direkta mo siya makausap. Correct. Pwede kang, di ba, itag mo siya sa Facebook. Ito yung old pictures namin. Nandun yung pangalan niya. Di ba, makikita niya pa rin yun. Oo. Telegram, Messenger. Lahat Di ba, ng mga puntahan mo sa klaseng bahay nila. True. Diba? Kung di mo mapuntahan sa bahay nila, kausapin mo yung kaibigan, na yung kaibigan pwede magsabi. Marami mga ganun. Kung gusto mo talaga, no? Yes. Oo, kung talagang desidido ka pang itry bawiin, itry to win back. Hindi ko kasi maintindihan yung timeline eh. Wala kasing timeline. So, hindi ilang taon na ba ang nakalipas? Linggo lang ba? Kasi kung linggo lang, edi habulin pa natin ite. Baka pwede pa. Kaya lang kasi, siguro si Cindy lang kasi is, she's all for the commitment, 'di ba? At maganda din naman yun na hindi niya ikaw tinatanggap hanggat meron naman siyang karelasyon. Tama naman yun. Ibig sabihin na Loyal siya. loyal siya, nagva-value siya ng relationship, 'di ba? Totoo yun. Yun naman din. Kahit saan din naman talaga natin pagbalik-balik ta rin, kahit mag-reach out ka pa, may jowa sa ngayon. Yun. So ngayon ayaw pa niya mag-entertain. Oo, yun. So, yun muna. Abang-abang ka lang din. Malay mo, di ba? Kaya siguro dinaan niya na lang dito kasi hindi naman niya alam kung kailan, hindi niya minamadali. Parang gusto niya lang talagang i-express na mahal pa rin, Gusto niya lang naghihintay. makarating na ito yung sitwasyon mo ngayon, ito yung nararamdaman mo ngayon na mahal mo pa rin siya. Oo, hindi ka maka-entra sa mga apps or sa mga whatever kasi nga currently in a relationship nga naman. Oh, sige. Diba? Standby ka lang. Oo. Malay natin, di ba mababago ang ihip ng hangin? Tama. Huwag kang mag-alala, maghiwalay din sila. Oo. Meron akong kakilala, ganyan. Yung Naku, boyfriend, kwento. girlfriend pa lang. Naku, akala nila sila na. Naku. Kaya nga eh. Ayun Wait din. lang natin. Ay, Oo. sasabi ko sa iyo eh. Ano, abang-abang lang. Para paramdam ng paminsan-minsan, ganun. Basta importante, kailangan na nandun pa rin yung pagmamahal mo. Hindi rin siya mawawala. And tama yun, nakaabang ka lang. Correct. Yung nga lang, hindi natin alam kung hanggang kailan ka mag-aabang. Baka mami, by the time na Tapos na yung tambalan. tambalan. and champion superpower with Oh, yun nalibang kami